Hello mga bata! Ang asignatura natin ngayon ay Edukasyon sa Pagpapakatao o ESP3. Quarter 1, tayo ay nasa week 6 to 8. Ang pag-aaralan at pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pagsunod sa tuntunin o pamantayan ng pamilya. Handa na ba kayo? Bilang panimula, natutuhan mo sa nakaraang aralin ang mga wastong kilos at gawi sa pangangalaga ng sariling kalusugan at kaligtasan. Nagawa o naipakita mo na rin ang mga ito. Ngayon, lilinangin mo ang mga katangiang katulad ng katapatan, pakikiisa at pagsunod sa mga tuntunin o anumang itinakda sa inyong pamilya. Ang layunin natin sa araling ito ay inaasahang nakasusunod sa mga pamantayan o tuntunin ng mag-anak. Halika't subukan natin gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Pagmasdan at pag-aralan ang dalawang larawan sa ibaba. Sagutin ang mga katanungan tungkol dito. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ito ang larawan A o unang larawan. Ito naman ang pangalawang larawan o larawan B. Tingnan natin kung masagot nyo ang mga katanungan. Number 1. Ano ang makikita sa larawan A? Tama, ang makikita sa larawan A ay ang bata ay hindi sumusunod sa utos ng kanyang magulang. Number 2, ano-ano ang makikita sa larawan B? Ang makikita sa larawan B ay ang bata ay tumutulong sa gawain sa bahay. Number 3, alin sa dalawang larawan ang katulad ng nangyayari sa tahanan ninyo? Sana ang letter B kasi ang larawan B sapagkat kaming magkakapatid ay tumutulong sa gawain sa bahay upang hindi mahirapan sina nanay at tatay. Sa number 4, alin sa mga nasa larawan ang kaya mong gawin? Ang larawan B po ang kaya ko pong gawin tulad ng pagpupunas, pagwawalis, pagliligpit at paghuhugas ng pinagkainan. Number 5, alin sa dalawang larawan ang dapat mong piliin? Bakit? Ang larawan B po ang aking pipiliin sapagkat ito ay nagpapakita ng kasipagan at pagtulong sa gawaing bahay. Sa gawain sa pagkatuto bilang 2, tukuyin kung ang larawan ay nagpapakita ng pagsunod sa tuntunin sa tahanan. Lagyan ng masayang muka kung oo at malungkot naman na muka kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Number 1. Ito ay masayang mukha. Number 2, ito ay malungkot na mukha. Number 3, mas malungkot na mukha. Sa number 4, ito ay masayang mukha. Number 5, masayang mukha. At number 6, masayang mukha. Ganyan din ba ang kasagutan nyo mga bata? Magaling! Naaalala mo pa ba ang aralin tungkol sa pamilya? Ito ang pinakamaliit na unit ng lipunan. Gayunpaman, napakahalaga nito. Kailangan sa isang pamilya ang pagkakaisa na ipakikita ito sa pamamagitan ng sama-samang paggawa ng mga gawain. Masasabing ang mga kasapi ay may pagkakabuklod-buklod kung ang bawat miyembro ay ginagampanan ang iniatang na gawain. Susi ito sa isang tahanang masaya at may pagmamahalan. Sa kabilang banda, magdudulot naman ng gulo kung hindi sumusunod sa nakaatas na gawain ang bawat isa. Mauuwi sa pagsisihan, hindi pagkakaunawaan o pag-aaway ang ganitong pangyayari. Isang solusyon ang pagkakaroon ng pamantayan o tuntunin. Ito ay ang pagtatakda ng maaari at hindi maaaring gawin ng bawat kasapi ng pamilya. Layunin nito ang pagkakaroon ng maayos, masaya at nagkakaisang pagsasama. Nais mo rin bang magkaisa ang iyong pamilya? Basahin ang tula sa ibaba.
Ang pamagat ng tula ay Pamilyang Nagkakaisa ni Charissa S. Ruba. Ang aming pamilya tunay ngang nagkakaisa. Sa bawat gawain, hindi ka iiwanang mag-isa. Si nanay, tatay, ate at kuya ay sama-sama. Laging nagtutulungan at tunay na may saya. Mga utos nila'y aking susundin agad-agad. Pagdarabog ay di gagawin, sa iba'y di tutulad. Ang mga alituntunin, lahat ng mga nakasaad, tutuparin namin upang sumaya at umunlad. Ang pag-aaral ay aking laging uunahin. Sa gawaing bahay, ako'y tutulong din. Hindi makikipag-away, kapatid ay mamahalin. Magiging magalang sa mga mahal sa akin. Nagustuhan niyo ba ang tula, mga bata? Sige nga, subukan nga natin gawin ngayon ang gawain sa pagkatutubilang 3. Ano-anong mga kilos na nagpapakita ng pagsunod sa tuntunin o pamantayan sa pamilya ang binanggit sa tula? Isulat ang mga ito sa iyong kwaderno. Ayon sa tulang Pamilyang Nagkakaisa, ipakita ang pagsunod sa tuntunin sa pamamagitan ng kung ang mga sumusunod ay ang inyong mga kasagutan, maaaring tama kayo. Una, nagtutulungan ang bawat isa. Pangalawa, nagmamahalan at hindi nag-aaway. Pangatlo, hindi magdadabog kung inuutusan. Pang-apat, maging mapagmahal. Pang-5, sinusunod ang mga alituntunin. Bilang mag-aaral at kasapi ng pamilya, nakabubuti na ang iyong mga ginagawa ay ikinasisiya ng iyong mga magulang at mga kapatid. Kinakailangan ng higit na disiplina upang hindi makasuway. Dahil dito, mahalagang sinusunod mo ang mga tuntunin at patakarang pinagkasunduan sa tahanan, lalo na sa disiplina at sa iyong pag-aaral. Ano-ano nga ba ang mga halimbawa ng mga tuntuning maaaring ipatupad? Alin sa mga ito ang kaya at dapat mong sundin? Tingnan natin. Ang mga sumusunod ay halimbawa ng tuntunin sa tahanan. Maglaan ng sapat na oras para sa pag-aaral, maging magalang sa lahat ng oras at pagkakataon, tumulong sa mga gawaing bahay, magtipid sa paggamit ng tubig, kuryente at iba pa, kumain ng masusustansyang pagkain at umiwas sa junk foods, maligo at maglinis ng katawan, huwag makipag-away, sumunod sa ipinag-uutos. Sa gawain sa pagkatutubilang 4 naman, gamit ang mga halimbawa ng tuntunin sa pahina 31. Isulat kung saang hanay ang mga ito na angkop ayon sa iyong pagsunod. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ito ang mga talaan ng pagsunod sa tuntunin. Ito ba ay ginagawa mo ng madalas, minsan, o hindi? Sa gawain naman sa pagkatutubilang 5, ano-anong mga salita ang makikita sa kahon ng mga letra sa ibaba na may kinalaman sa iyong binasa? Isulat ang mga ito sa iyong kwaderno. Tama, pakikiisa, disiplina, pagmamahal, tulong, masaya, tuntunin, masipag, pagsunod, kabahagi, at lahat. Paano nga ba na ipapakita ang pagsunod sa tuntunin sa isang pamilya? Tunghayan ang kwento ni Isa at kanyang pamilya.
Pagkakaisa sa pamilya ni Isa ni J. Lopo. Mahigit 1 taon na noong nagsimula silang magkaroon ng mga tuntunin. 10 taon na si Isko, si Isa naman ay 8 at 6 naman ang bunso. Naalala pa ni Isa na dahil ito sa isang gawain sa pagkakatuto sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalawang baitang. Sama-sama silang nag-isip ng mga maaaring gawing tuntunin. Ipinaliwanag ang mga ito sa kanila at ibinilin na dapat ay sundin. Laging tinutupad ni Isa ang mga napagkasunduan. Siya kasi ang naatasang maghugas ng pinagkainan sa gabi. Ipinagpapaliban niya ang panonood ng telebisyon upang unahin ang tungkulin. Dapat ding matapos nilang 3 ang mga aralin bago payagang maglaro. Dahil marami pa ang nagkakasakit dahil sa COVID-19. Sa labas lang sila ng bahay. Bawal lumabas. Kaya katuwaan na lang ang pagkanta nila ng bawal lumabas. Si Ino naman na bunso ay tinuturuan na ring magligpit ng kalat. Tulong-tulong silang 5 sa paglilinis ng kanilang bahay. Tinuturuan silang magkakapatid na gawin ang mga bagay na hindi pa nila kaya na nila alam. Ipinakikita ng kanilang magulang kung paano ito gawin. Isang huwarang pamilya ang mag-anak na Ramos. Binubuo ito ng mag-asawang Wilmer at Wilma. Anak nila sina Isko, Isa at Ino. Nang minsang abala ang nanay at tatay nila ay tumakas ang kanyang kuya Isko. Maya-maya ay tinawag na sila upang sama-samang kumain. Isko, Isa at Ino, halina kayo. Kakain na tayo, tawag ng ina. Magdasal na tayo, sabi ng ama. Bakit wala si Isko? Hindi ba siya ang naatasang manalangin? Tanong ni Mang Wilmer. Tapat at magalang na sumagot si Isa. Pasensya na po tatay at nanay pero nakita ko pong lumabas si kuya, saad niya. Lumabas ang tatay niya upang hanapin si Isko. Hindi nagtagal ay dumating na ang dalawa. Nagdasal at kumain na sila. Habang kumakain ay nagkwentuhan sila tungkol sa masasayang bagay. Nang sila ay matapos mananghalian, nagwika si Mang Wilmer. Maiwan ka muna Isko, mag-uusap pa tayo. May gusto ka bang sabihin? Umpisa ng ama. Agad umamin sa nagawang kasalanan si Isko. Lumabas po ako kahit bawal ayon sa ating tuntunin. Patawad po at hindi na mauulit. Tinatanggap ko ang paghingi mo ng tawad Isko. Umaasa akong hindi ka na susuway, sabi ng ama. Opo, sagot niya. Sa sala naman ay kinausap din ng ina ang 2 anak. Kaya lagi ninyong tatandaan ang mga tuntunin natin ha. Huwag na nating hintayin mapagalitan kayo. Opo, inay, sagot nila. Lalong naging maayos at masaya ang pamilya ni Isa. Nagmamahalan sila at nagkakaisa. Sa gawain sa pagkatuto bilang 6, sagutin ang mga katanungan. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Number 1, ano-ano ang mga tuntunin na ipinatutupad sa pamilya Ramos? Number 2, anong pagkakamali ang nagawa ni Isko? Tama ba ang ginawa niya nang kausapin siya ng ama? Number 3, anong wastong pag-uugali ng bawat kasapi? Hangad mo ba ang maayos at masayang samahan sa inyong pamilya? Mangyayari ito kung mayroong mga tuntunin o pamantayan na ipatutupad. Mas mabisa ito kung igagalang at susundin ng lahat. Sa gawain sa pagkatuto bilang 6 ito, mag-isip ng 3 hanggang 5 tuntunin sa tahanan ang nais mong imungkahi na sundin ng lahat ng kasapi. Isulat ang mga ito sa iyong kwaderno. Ang halimbawa nito ay, iminumungkahi ko ang sumusunod na tuntunin sa aming tahanan. Una, pagtulong sa gawaing bahay. Pangalawa, may oras ang paggamit ng gadgets. Pangatlo, matutong magligpit
ng ginamit na bagay. Sa gawain sa pagkatuto bilang 8 naman, kausapin ang iyong nanay o tatay. Magpatulong sa kanila sa pagbuo ng mga tuntunin ng inyong pamilya. Iulat ang binuo mong mga mungkahi sa gawain 7. Isulat ang mga ito sa malaking papel at lagdaan ng mga kasapi. Ipaskel sa bahagi ng bahay na makikita ng lahat. Ang halimbawa nito ay ganito. Tuntunin ng pamilya. Gumamit ng po at opo. Sumunod sa mga utos. Disiplina sa paggamit ng cellphone. Pagligpit ng gamit. Tumulong sa gawaing bahay. Iwasan ang pagkain ng junk foods. Sa gawain sa pagkatuto bilang 9, mula sa napagkasundo ang mga tuntunin, alin sa mga ito ang sa tingin mo ay mahihirapan kang sundin? Punuan ang bawat hanay sa ibaba ayon sa hinihingi. Gawin ito sa iyong kwaderno. At ang halimbawa naman ng mga kasagutan sa gawain ito ay ito. Mga tuntuning mahirap para sa akin. Mayroong tuntunin, may dahilan, bakit mahirap gawin at paraan upang maisagawa. Halimbawa sa tuntunin, may oras ang paglalaro ng gadgets. Limitadong pagkain ng junk foods. Ano ang dahilan bakit mahirap gawin? Nasanay na akong noong bakasyon na hindi limitado ang paglalaro. Masarap kasi kumain ng junk foods. Ano naman ang mga paraan para maisagawa? Bibigyan lamang ako ng oras para gumamit nito. Pinaliliwanag sa akin ng aking ina na ito ay bawal sa kalusugan. Sa gawain sa pagkatuto bilang 10, gumupit ng papel na hugis puso. Isulat dito ang iyong pangako na tutupad sa mga tuntunin. Idikit ito sa iyong kwaderno. At ito ang halimbawa nito. Isang malaking hugis puso na may kulay at may nakasulat na, "Ako si," ang pangalan mo ay nangangakong, isulat mo sa baba kung ano ang iyong magiging pangako. Laging tatandaan na mahalaga ang pagkakaisa sa isang pamilya. Makakamit ito kung mayroong ipinatutupad na tuntunin o pamantayan. Ang mga ito ay dapat iginagalang at sinusunod ng bawat kasapi. Bilang bata, kaya mo rin bang makatulong sa mga gawaing bahay? Pag-aralan ng mga hindi mo pa kaya, ipakita ang pagiging masunurin sa lahat ng oras at panahon. Sa gawain sa pagkatuto bilang 11, basahin at sagutin. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Number 1, ang mga kilos o gawain na dapat sundin ng lahat ng kasapi ng pamilya ay matatawag na A. Tuntunin, B. Utos, C. Pakiusap. Kung ang sagot mo ay A. Tuntunin, tama ka. Number 2, ang maaaring maging mabuting dulot ng pagkakaroon ng tuntunin sa tahanan ay A. Kaayusan, B. Kaguluhan, C. Pagkakanya-kanya, A. Kaayusan ang tamang sagot. Number 3, ang mga sumusunod ay wastong tuntunin sa tahanan maliban sa Number 1, tumutulong sa mga gawaing bahay, ay B. Maging magalang sa pakikipag-usap, at C. Ipinagpaliban ang pagsunod sa utos. Kung ang sagot mo ay letter C, ipagpaliban ang pagsunod sa utos, ikaw ay may tama. Number 4, ang pagsunod sa tuntunin sa tahanan ay naipapakita ni A. Rena na lumalabas pa rin ng bahay upang maglaro, B. Felix na hindi nakikipag-away sa mga kapatid, o C. Emil na ayaw paawat sa paglalaro sa cellphone. Letter B. Felix na hindi nakikipag-away sa mga kapatid. 5. Bilang kasapi ng pamilya, mahalagang isipin mo na A. Okay lang na hindi makasunod dahil bata ka pa, B. Laging mauunawaan nila dahil hindi mo pa kaya, o C. Kaya mong sumunod dahil mabuti kang bata. Tama, ang sagot ay letter C.
Sa gawain sa pagkatuto bilang 12, magkaroon ng refleksyon tungkol sa pinakamahalagang aral na natutunan mo sa loob ng 3 linggo. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. At ang maaaring kasagutan sa gawain ito ay isang halimbawa lamang na maaari inyong magiging kasagutan. Pinakamahalaga sa akin ang natutuhan ko tungkol sa kahalagahan ng pagsunod sa tuntunin na binigay sa ating tahanan upang lumaking disiplinado at masunurin. Ang gagawin ko ay, bilang isang bata, ako ay susunod at gagawin ko ang mga tuntunin. Ang iiwasan ko naman ay pasamain ang loob ng aking magulang dahil sa pagsuway. Ang nais ko pong matutuhan ay ang pagiging disiplinado sa lahat ng bagay upang ako ay lumaking mayroong takot sa batas at sa Diyos. Ayan, sana may natutunan kayo sa aralin nating ito. Hanggang sa muli, ang ating sanggunian ay ESP3 Quarter 1 Week 6 to 8. Pivot for A Learners Material. Maraming salamat at God bless everyone.